Dahil fiesta sa aming bayan at ngayon gaganapin ang Karakol, isa tayo sa excited na makikinood. Pero hindi lang tayo basta manonood dahil isa rin tayo sa mamimigay ng mga drinks at mamon sa mga dadalo ng Karakol. Hindi man po ganun karami to pero at least mapapawi natin yung uhaw ng ibang tao. Alam naman po natin na kapag ginaganap talaga ang Karakol ay tanghaling tapat kaya naman tirik talaga yung araw. Kaya sigurado na yung mga kasali dito ay mapapagod, mauuhaw at maiinitan. Kaya saludo talaga sa mga nakikiisa dito dahil hindi lang ito tungkol sa pagsasayaw, kundi pagbibigay buhay na rin at pagmamahal sa ating tradisyon. Isa rin pala sa bumuo ng childhood memories ko ay ang pagiging mahilig ko sa panonood ng Karakol. Bilang bata kasi noon, iba talaga yung siglang dala nito at ang alam ko lang ay sayawan at tugtugan. Pero ngayon ay alam na natin ang mas malalim na dahilan kung bakit nga ba nagaganap ang ganitong tradisyon taon-taon. After nga po pala ng ilang barangay na dumaan sa atin ay naubos na rin yung mga drinks at mamon. Kaya naman ito, nagpatakbo pa tayo ng bottled water para mag-refill dahil mahaba-haba talaga ang prosesyon. At habang nakikita ko nga na nauubos din agad kada refill ay nalulungkot ako at iniisip ko na lang na meron din namang ganito sa iba't ibang barangay. Pakiramdam ko kasi ay gusto kong mabigyan lahat pero hindi naman ako anak ng kontraktor. At ayun nga, nanood lang naman ako ng Karakol na in love pa ako. By the way guys, ito nga po pala yung mga bibe at manok na bigay ng lolo ko na kakatayin ni Papa dahil ihahanda or idadagdag sa handa bukas dahil bukas po ang mismong piyesta. At baka nga may part 2 ang video na to. Maraming salamat! Oo, yung mga hayop, no? Kinakatay sila, tapos kakainin. Pero pag kinakain, ano na isip yung pag kinakain? Hindi. Yun nga, minsan pag nagkakatay si Papa ng ng manok, pag alam kong kinatay ni Papa yun, hindi ko kayang kainin.